Handa natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon na ihahatid ni kapatid Raven Tanle. Yan po. So, good day po. Magandang umaga po sa mapagpalang araw po sa lahat ng nanonood at manonood pa po ng Facebook Live pong ito. Anong oras man po kayo nanonood ay binabati ko po kayo ng good morning, good afternoon, and good evening. Praise God po dahil sa muli na naman tayo nagsama-sama ngayon upang atin pong pagbulay-bulayan at pagsalusaluhan ang napakayamang salita ng ating Panginoon. Salamat din po sa Panginoon dahil bagamat tayo po ay magkakalayo, ngunit nagkakaisa naman po ang ating puso para ating sambahin ang ating Panginoon. Praise God po. Narinig niyo na po ba yung slogan na obey first before you complain? Ayan. Narinig niyo na po ba yung sa Tagalog po, sumunod ka muna bago ka magreklamo. Obey first before you complain. Saan po atin naririnig yan? Yan. Madalas po yan naririnig sa mga military training. Kasi ito po yung military slogan. Kabilang po to sa kanilang military discipline na kailangan pong matutunan ng isang sundalo. Na anuman ang iutos sa kanya o ipagawa sa kanya ng mga higher officials ay kanya pong susundin. Di ba po? Pag inutusan siya ng kanyang mga opisyal, ng commander niya, ang sagot niya, "Sir, yes sir." Ayan. Wala na pong pagreklamo, wala na pong pagtatanong kung bakit. Hindi niya naman sinabi na, "Sir, why sir? Sir, bakit to?" Bawa sinabi ng commander niya, 20 push-up. "Sir, yes sir." Ganun po yung sagot niya. Wala na pong pagdududa, wala na pong pagtatanong. Obey first before you complain. At nandun po yung pagtitiwala niya sa kanyang opisyal. Katulad po ng awit din po natin sa ating pong praise and worship, di ba po? Isa po sa palagi nating inaawit sa ating praise and worship ay yung Trading My Sorrows. Yan. Familiar po ba kayo doon sa awiting yon? Trading My Sorrows? Di ba ang lyrics po nun, sabi doon, yes Lord, yes Lord, yes, yes, Lord. Di ba po? At may action pa nga po tayo doon, di ba? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Di ba po? Andun yung pagsaludo natin sa ating pong Panginoon. At sana po, hindi lamang ito manatili sa lyrics ng awitin na Trading My Sorrows, bagamat ito, kundi ito po ay ating maisapamuhay. Na anuman ang ipagawa sa atin ni Lord, anuman ang iutos sa atin ng ating Panginoon, susundin po natin siya. Mabilis pong sabihin yung yes Lord, di ba po? Mabilis pong sabihin yung yes Lord kapag ka gusto natin yung pinapagawa sa atin ni Lord. Kapag ka madali yung pinapagawa sa atin ni Lord. Pero paano po kaya kapag yung pinapagawa sa atin ni Lord ay hindi natin gusto? O kaya ay mahirap yung pinapagawa sa atin ni Lord? Masasabi pa ba natin yung yes Lord? Mahalaga po sa atin na mga nagsasabi na tayo po ay mga Kristiyano, yung ating pong pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Kasi po tayo ay mga alagad. Yan, tayo po ay mga alagad. Ang isang Kristiyano ay isang alagad ni Kristo. Ang ibig sabihin po ng alagad ay tagasunod. Ang tatalakayin po natin ngayon ay pinamagatang ang tunay na alagad ni Kristo. Yan po ang tatalakayin po atin ngayon. Muli po, ang pamagat po ng ating tatalakayin ngayon ay ang tunay na alagad ni Kristo. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pamagitan po ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli dahil sa muli naming pag-aaralan at pagbubulay-bulayan, Panginoon, ng iyong mga salita. Panginoon, pinapanalangin po namin ang iyong pong paggabay sa amin pong pagbubulay-bulay ngayong pong araw na ito. Ikaw po, Panginoon, ang tunay na mahayag. Ikaw po, Panginoon, ang tunay na mapapurihan. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, at tuntungan ng iyong mga paa. At ikaw
ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na may taas sa gagawin po namin ito. Pinapanalangin ko po, Panginoon, na anuman po yung gawa ng dyablo ay amin pong winawaksi, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Anuman yung mga bagay na maaaring maka-distract po sa amin pong gagawing pakikinig ng iyong mga salita. Pinapanalangin po namin ang internet connection ng bawat isa na nawa, Panginoon, maging maayos po dito. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, na samahan mo po kami. Salamat po sa iyong banal na espiritu na siyang gagabay sa amin at magpapaliwanag ng iyong mga katuruan. Salamat po sa karunungan at ang lahat ng papuri at pasalamat ay sa po na binabalik sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Ayan. Praise God po. Inutos po ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad sa Mateo chapter 28 verses 19 to 20, yung bago po siya umakyat dun sa langit, inutusan niya po yung kanyang mga alagad na gawing alagad ang lahat ng bansa. Sabi po doon sa Biblia, sa Mateo chapter 28 verses 19 to 20, o yung kilala sa tawag na Great Commission, sabi po dito, kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po ang utos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Kumbaga po, sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, gumawa kayo ng mga alagad ko. Ayun po yung utos ng Panginoong Hesus. Gumawa kayo ng mga alagad ko. At yung susunod na alagad, ganun din yung gagawin. Gagawa din sila ng alagad ni Kristo. At hanggang sa atin, sa panahon po atin ngayon, kaya nga po ang tawag dito, Great Commission eh. Hindi lang po ito utos para doon sa mga naunang mga alagad, kundi utos din po ito para sa mga alagad ngayon, para po sa atin. Naggumawa din po tayo ng mga alagad ni Kristo. Utos po ito sa atin. Ang tanong po, ano po kaya yung alagad? Ayan, ano po ba yung ibig sabihin pag sinabing alagad? Kasi sabi ng Panginoon, di ba po, gawin nating alagad ang lahat ng bansa. Gumawa tayo ng alagad ni Kristo. Ang tanong, ano ba yung alagad? Sa Tagalog, alagad. Sa English, ano pong English ng alagad? Sa English po ng alagad ay disciple. Ayan, parang related po yung word na disciple, di ba, sa discipline? Parang related po sila kasi disciple, discipline, hindi po yung disiplina. Sa Latin naman po, sa salitang Latin, ang alagad po ay, ang word po ng alagad sa Latin ay discipulus. Ayan, discipulus. Ang ibig sabihin po niyan ay pupil. Ibig sabihin, estudyante, mag-aaral. Pero, kung titingnan po natin yung original na lengguwahe na ginamit po sa Bible, sa pagsulat ng Bagong Tipan, ay sa Greek. Kung titingnan po natin yung salitang Greek ng salitang alagad, ang Greek word po ng salitang alagad ay matetes. Ayan, matetes. Na ang ibig sabihin po ay apprentice. Ayan, apprentice. Ano po ba yung ibig sabihin ng apprentice? Pag sinabi po apprentice, hindi lang siya basta attender. Pag sinabi po apprentice, hindi lamang po siya basta estudyante. Ang apprentice po, ito po yung tao na tinetrain para maging katulad ng kanyang guro. Di ba po? Ang apprentice, siya yung follower o tagasunod. Kaya ang isang alagad ay tagasunod. Kung tayo alagad ni Kristo, tagasunod tayo ni Kristo. At ang isang Kristiyano po ay isang alagad ni Kristo. Hindi po natin pwedeng sabihin na Kristiyano tayo kung hindi tayo alagad ni Kristo. Hindi po natin pwedeng sabihin na Kristiyano tayo kung hindi natin sinusunod ang Panginoong Jesus. Tinawag pa natin siyang Panginoon kung hindi naman natin siya susundin. Ang pagiging Kristiyano po o born again, yung natawag na Christian, hindi lamang po ito katawagan. Hindi lamang po ito label o pampaganda sa pangalan natin. Na ako, Christian ako. Ako, born again ako. Hindi po pampaganda lang yun sa pangalan. Ito po ay may kaakibat na responsibilidad. Yan. May responsibilidad po pala ang pagiging isang Kristiyano, ang pagiging alagad ni Kristo. Sabi po
po sa Biblia, sa 1 John, chapter 2, verse 6. Muli po, sa 1 John, chapter 2, verse 6. Ang sabi po dito, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Muli po, sabi dito, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Ibig sabihin, kung ano yung ginawang pamumuhay ni Jesus, tutularan po natin yon. At nang mamuhay po ang Panginoong Jesus dito sa mundo, di ba po siya, nagkatawang tao siya, namuhay po siya dito sa mundo bilang parang isang tao. Kumbaga po siya ay Diyos, pero siya po ay nagkatawang tao. Namuhay po siya bilang isang tao. At sa kanya pong pamumuhay dito sa mundo, nag-set po siya ng mga example. Ayan, nag-set po siya ng mga halimbawa, mga examples na dapat po nating tularan. Hindi lang po siya, ang Panginoon Jesus po kasi natin, hindi lang siya basta yung Panginoon na utos lang ng utos. Yan. Hindi lang siya yung basta, hindi lang po siya yung leader na utos ng utos na, ay ito, gawin mo to. Yan. Hindi lang siya yung Panginoon na nagbibigay lang ng mga direction, ng mga instruction, kundi siya din po yung Panginoon na nagbigay sa atin ng mga examples kung paano natin tutularan, yung mga halimbawa niya dito po sa lupa. Halimbawa po, yung sinasabi po ng Panginoong Jesus na patawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo. Ayan. Utos po to ng Panginoong Jesus, patawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo. Pero hindi niya lang po sinabi na, patawarin niyo, mga alagad, patawarin niyo yung mga nagkasala sa inyo. Kundi siya mismo, ipinakita niya po yung pagpapatawad niya sa atin. Pinatawad niya po tayo sa ating mga kasalanan. Bagamat tayo po ay hindi dapat patawarin sa dami ng ating mga pagkakamali, sa dami ng ating mga pagkakasala sa Kanya, hindi po tayo dapat patawarin. Pero, pinatawad niya pa rin po tayo. Pinakita po ng Panginoong Jesus ang example kung paano magpatawad. Kaya nga sabi niya sa Bible, yung nagpapatawad, pinatawad tayo ng Diyos, kaya dapat magpatawad din tayo sa mga nagkakasala po sa atin. Kung ang Diyos nga, nagpapatawad, tayo pa kaya? Yung sinabi din ng Panginoon, di ba, manalangin kayo. Pero hindi niya lang basta inutos na mag-pray tayo, maging prayerful tayo. Kundi siya mismo, mababasa po natin sa Bible, mababasa po natin sa Biblia, na siya mismo ay nanalangin. Ilang beses po, makikita natin na ang Panginoong Jesus, sa Bible, siya po ay nag-pray. Sabihin, hindi niya lang tayo inutusan na manalangin kayo. Pinakita niya po yung example kung paano tayo manalangin. Tinuruan niya pa nga po tayong manalangin. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Yung the Lord's Prayer, di pa po. At hindi niya lang po sinabi na magpabautismo kayo. Ayan, hindi niya lang po inutos na magpabautismo kayo. Kundi siya mismo, ang Panginoong Jesus natin, bagamat siya po ay Diyos, siya po mismo ay nagpakita ng halimbawa na siya po ay nagpabautismo. Ayan. So, sabi nga ni Juan Bautista, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na bautismohan ka. Pero sabi ng Panginoon, hayaan mo mangyari ito kasi ito'y kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagsunod niya sa kalooban po ng Diyos Ama. At tayo din po, bilang isang mga Kristyano, ginagawa din po natin ito, yung pagbabautismo. So, hindi lang po ito inutos ng Panginoong Jesus na sabi ng Panginoon, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kundi siya mismo ay nagpabautismo din. Ang nais ko pong i-point dito mga kapatid, na ang Panginoon po natin hindi lang siya basta utos ng utos. Pinakita niya po yung mga example kung paano po natin siya tutularan. At yung sinabi po ng Panginoong Jesus, magmahalan kayo. Ayan, utos po ng Panginoong Jesus, mahalin ninyo ang isa't isa, mag-ibigan kayo. Ginawa niya rin po ito. Siya po ay nagpakita ng example sa atin. Minahal niya po tayo at ang isa pong ang katunayan po nun, namatay po siya dun sa krus ng Kalbaryo, pinalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ganun niya po tayo kamahal. Kahit yung kanyang buhay, ibinigay niya para po sa atin. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Ganun din po, sinabi ng Panginoon, magpakumbaba. Yung pagiging mapagpakumbaba, pinakita niya po sa atin yung example kung paano maging mapagpakumbaba. Yung pinanganak nga po siya dito sa mundo, saan po siya pinanganak? Ayan, saan po siya pinanganak ang Panginoong Jesus? Sa Sabsaban, Palasabsaban. Andun po yung pagpapakumbaba niya.
At bagamat siya Diyos, siya po ay nagkatawang tao. So, andun po, hindi lang po direction, hindi lang po instruction ang binigay sa atin ni Lord. Pinakita niya rin po sa atin yung mga example kung paano po natin ito gagawin. Ang sabi po sa pamagat ng ating mensahe ngayon, ang tunay na alagad ni Kristo. Ayan. Ang tunay na alagad ni Kristo. Ibig sabihin po, kung may tunay na alagad, ganoon pong taking alagad. Tama po, di ba? Pagka merong original, merong fake. Ayan. Marami pong tao ang kilala ang Panginoong Jesus sa pangalan. Pero, hindi po sila tunay na alagad. Sa pangalan lang po kilala. Kung ipagtanong mo, kilala mo ba ang Panginoong Jesus? Siyempre, halos lahat ng tao sasabihin, oo, kilala ko ang Panginoong Jesus. Pero hindi pala yun ang basihan para makilala natin ang tunay na alagad ng Panginoon. Maraming tao po ang religyoso. Yan, maraming tao po ang religious. Pero, talagang laging nasa simbahan, naglilingkod, tumatin sa mga Bible study, pero hindi pala yan ang sukatan ng pagiging tunay na alagad. Balikan po natin yung 12 alagad ng Panginoong Jesus. Ayan. Balikan po natin siya sa Mateo chapter 10, verses 2 hanggang 4. Muli po sa Mateo chapter 10, verses 2 hanggang 4. Ganito po ang sinasabi, ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sina Felipe at Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. Si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagsalulo kay Jesus. Ayan, nandito po, mababasa natin sa Mateo chapter 10, verse 2 hanggang 4, yung 12 alagad ng Panginoong Jesus. So, ito po, sabi niya, sabi po dito, si Pedro, alagad ng Panginoong Jesus. Si Andres, alagad din siya ng Panginoong Jesus. Santiago, si Juan, si Tomas, alagad po sila ng Panginoong Jesus. At maging si Judas Iscariote, sabi po dito, si Judas Iscariote, yung nagkanulo sa Panginoong Jesus, alagad din po siya ng Panginoong Jesus. Pero ang tanong, tunay po kaya yung pagiging alagad? Tunay po bang alagad siya ng Panginoong Jesus? Hindi po natin masasabi na alagad ng Panginoong Jesus pagka nagsisimba tayo na hindi lang yun yung basehan eh. Hindi lahat ng nagkasabing alagad ng Panginoong Jesus ay tunay ng alagad. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan. Sa aklat po ng Juan, chapter 6, verses 66 hanggang 70. John, chapter 6, verse 66 hanggang 70. Ganito po ang ating mababasa. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang pumalikod at hindi na sumama sa kanya. 67. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, ibig din ba ninyong umalis? Ayan. Sa verse 68, sabi po, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang pagsalitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Sa verse 70 po sabi, sumagot si Jesus, hindi ba hinirang ko kayong 12? Sa kabila nooy, Diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Sapagkat si Judas, isa sa 12, ang siyang nagkanulo sa kanya. Ayan. So, nababasa po natin dito na marami po palang mga alagad ng Panginoong Hesus ang tumalikod sa kanya. Ayan. Sabi po sa verse 66, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Alam niyo po, meron pong
tatlong tugon ang tao sa mabuting balita. Ayan. Meron po tatlong tugon ang tao sa mabuting balita. So, una, pag nakarinig ng mabuting balita, meron po mga tao na sa simula pa lang, tumatanggi. Ayan, tumatanggi na una pa lang talagang inayawan na nila yung mabuting balita. Hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesus. Yung pangalawa po, yung mga taong tinanggap nga sa simula, pero nung tumagal, ay tinalikuran ang Panginoong Jesus. Katulad po yung nasa verse 66, sabi po doon, sa verse 66, na marami sa mga alagad ang tumalikod sa Kanya. At yung pangatlo naman po, yung mga nanatili o yung natawag na solid na Kristiyano, yung I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. At ayun po yung sagot ni Simon Pedro. Sa verse 66, ang sabi niya po, sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Ayun po yung sagot ng tunay na alagad na, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Panginoon sa verse 70, hindi ba hinirang ko kayong 12? Sa kabila nooy Diablo ang isa sa inyo. Si Judas Iscariote po yung kanyang tinutukoy po dito. Paano po ba natin malalaman kung original ang isang bagay? Halimbawa, sapatos. Paano po ba natin malalaman kung original yung isang sapatos? Ayan, kapag ka merong pong tatak at kapag ka tumatagal. Kasi pagka peke, pag hindi original, hindi po yan magtatagal. At ganun po yung nangyari sa ilan sa mga alagad. Sinasabi nila alagad sila, pero tumalikod sila sa Panginoong Jesus. Ano po ba kaya tayo sa tatlo? Tayo po ba yung tumatanggi? Una pa lang tinanggihan na ang Panginoong Jesus? O tayo po ba yung tinanggap nga? Pero nung tumagal-tagal, tinalikuran din ng Panginoon? O tayo po ba yung nasa pangatlo? Yung solid na nanatili sa Panginoong Jesus? Sana po, huwag nating tanggihan ang Panginoong Jesus. At sana po, huwag din po natin siyang iwanan o talikuran. Huwag po nating iwanan ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang pangako niya sa atin, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Pero, minsan, tayo mismo yung nangiiwan sa ating Panginoon. Sana po, maging tapat tayong alagad ng Panginoon. At hindi po basta-basta ang pagiging alagad. Ang pagiging alagad po, hindi po yan madali. Sabi po sa Mark, yung binasa po atin kanina sa scripture reading, sabi po sa Mark chapter 8, verse 34, sabi po sa Mark chapter 8, verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ayan po yung sabi ng Panginoong Jesus. Binanggit niya po, na kung gusto po natin sumunod sa Kanya, una, limutin natin ang ukol sa ating sarili. Pangalawa, pasanin natin ang ating krus. At yung pangatlo, sumunod tayo sa Kanya. Una, limutin natin ang ating mga sarili. Ano po ba yung ibig sabihin nito? Ito po ba yung literal, nakakalimutan natin yung ating mga sarili na ano nga bang pangalan ko? Ay, kalim po ba yun? Saan nga ako nakatira? Makakalimutan ng sarili. Hindi po literal, nakakalimutan natin at pababayaan na lang yung ating sarili. Ang ibig sabihin po nito, mayroon po tayong mga bagay na kailangan isakripisyo, mayroon po tayong mga bagay na kailangan isuko sa ating Panginoon. At isa po sa mga bagay na kailangan nating isuko sa Kanya ay yung ating mga pansariling kagustuhan. Mga pansariling kagustuhan. Handa po ba tayo na isuko sa Panginoon yung mga pansariling nating kagustuhan, yung ating bisyo, yung ating mga kasamaan? Handa po ba tayong isuko yan para sa ating Panginoon? Yung mga sabi natin na
na si Lord yung nangunguna sa buhay natin. Na siya yung nasusunod, siya yung commander natin, siya yung boss natin, na siya dapat yung nangunguna sa ating pong buhay. Sabi nga dapat yung katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus na thy will be done, di ba po? Nung siya po ay nanalangin doon sa Garden of Gethsemane, ang panalangin niya po doon, Ama, kung maaari po, alasin niya po sa akin yung saro ng paghihirap na ito, sabi ng Panginoong Jesus. Agnutukin niya po doon yung kanyang pagkamatay doon sa krus, yung paghihirap. Sabi niya po, Ama, kung maaari, alisin niyo po sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, ngunit, ang kalooban mo ang siyang masunod. Thy will be done, sabi ng Panginoong Jesus. At sana tayo po, tularan natin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Kahit na mahirap yung pinapagawa sa Kanya, ginawa niya pa rin. Dahil mahal niya tayo eh. Mahal niya po tayo, kaya sinunod niya po. Thy will be done. At sana tayo din po sa mga pang-araw-araw na ginagawa po natin, sa mga decision natin sa buhay, isipin lagi natin at hanapin yung kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. So, paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Kapag hindi siya contradict sa Bible. Pero kapag kasalungat sa sinasabi ng Bible, hindi yan kalooban ng Diyos. So, yung ating, siyempre, obvious naman, yung bisyo, hindi po yan kalooban ng Diyos. Kaya, sa mga kapatid ko po na hanggang ngayon, ay, kumbaga po, hindi pa sinusuko yung buhay sa Panginoon, hindi pa po huli ang lahat. Isuko po natin yan sa Panginoon. Isuko po natin ang buhay natin, buong buo, para po sa Kanya. Amen po. Pangalawa, sabi ng Panginoong Jesus, kung gusto natin sumunod sa Kanya, pasanin ang Kanyang krus. Ayan, sabi, pasanin ang Kanyang krus. Ibig sabihin po ba nito, kukuha tayo ng kahoy, tapos gagawa tayo ng isang malaking krus, tapos papasanin natin? Hindi. Pagtamanan po tayo ng mga tao pag ginawa po natin yon. Hindi po literal na gagawa tayo ng krus, papasanin natin. So, ito po ay yung mga pagtitiis. Dahil hindi po madali ang pagiging Kristiyano. Nandun po dapat yung mga pagtitiis natin. Dahil kay Kristo. Nandun po yun. Hindi po kasi madali ang pagiging Kristiyano. Hindi po ba pwede na wala nang pagtitiis para masaya? Para hindi na tayo mahirapan? Hindi ba pwede na gano'n na lang? Hindi po. Kasi mismo yung mga alagad, yung mga naunang alagad po sa atin, nakaranas din po sila ng mga paghihirap. Nakaranas din po sila ng mga pag-uusig. At tayo pa kaya? Tayo pa kaya? Kung ang Panginoong Jesus nga natin, yung mismong Panginoong Jesus natin, yung mismong commander natin, yung mismong boss natin, nag-iis ng hirap, tayo pa kaya? Tayo po sa Mateo chapter 10 verse 24, walang alagad na higit kaysa sa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Muli po sabi sa Mateo chapter 10 verse 24, walang alagad na higit kaysa sa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Ayan. So, andun talaga yung struggle natin. Kung ang Panginoon nga natin nag-struggle, tayo pa kaya? Kaya, wag po tayong magtaka kapag tayo ay nakakaranas ng mga paghihirap dito po sa mundong ito. Napapatunay lamang po iyan na tayo ay tunay na Kristiyano. Mas magtaka tayo kapag hindi tayo nakakaranas ng mga pag-uusip, ng mga paghihirap, ng struggle sa ating pong pananampalataya. Mas pagtakahan po natin yan. So, meron pong isang kwento. Ayan, meron pong isang kwento tungkol po sa isang miyembro ng church. Isa pong member ng isang church na nagtanong sa kanyang pastor. Ayan, tanong niya po sa kanyang pastor. Pastor, ito po yung tanong niya. Pastor, sa 10 taon ko po na pagiging Kristiyano, kailanman hindi ko nasalubong si Satanas. Sabi po nung nagtanong, Pastor, 10 taon ko po na pagiging Kristiyano, kailanman hindi ko nasalubong si Satanas. Ibig sabihin, sabi niya, ang ibig sabihin po nun, hindi siya nakaranas ng pag-uusig, hindi siya nahirapan, hindi siya nakaranas ng struggle sa kanyang pananampalataya. So yung pastor, pinag-isipan niya po, at nagtaka siya. Sabi niya sa sarili niya, parang imposible naman sa isang
tunay na Kristiyano ang hindi makaranas ng mga pag-uusig, ng mga pagsubok. Parang imposible naman yun. Kaya, ang sabi po ng pastor, sumagot po yung pastor, sabi niya po, ito yung sabi niya, marahil, kaya hindi mo nasasalubong si Satanas ay dahil kasama mo siya. Ayan po yung sabi ng pastor. Marahil, kaya hindi mo nasasalubong si Satanas ay dahil kakasama mo siya. Ano pong lesson na matututunan po natin dito? Na ang buhay ng isang Kristiyano, nandyan talaga yung mga pag-uusig. Talagang masasalubong natin yung mga bagay na yan. Sabi ko nga kanina, huwag tayong magtaka kung tayo nahihirapan. Nagpapatunay lang yan na tayo ay tunay na alagad ni Kristo. Napapansin niyo po yun? Kapag pinipilit natin na magpakabuti, kung ba't dumadating yung mga tukso, parang pinipigilan po tayo. Kung tawa, gusto mong umattend sa mga gawain para sa Panginoon. Gusto mong umattend sa mga Bible study, sa mga prayer meeting, sa iba pang mga gawain po natin. Pero, parang tinatamad tayo, parang pinipigilan po tayo. Pero wag po tayong patalo. Malalabanan po natin yan sa pangalan ni Jesus. At tayo pong mga anak ng Diyos ay mga matagumpay. Dahil ang ating Panginoon ay matagumpay din. At nasa Kanya po ang tagumpay. So, kung tayo magtaka mga kapatid, kung tayo ay nakakaranas ng mga problema, kung tayo ay nahihirapan, huwag po tayong pagtakahan ng mga bagay na yan. So, ano pa yung una? Una, sabi ng Panginoong Jesus, limutin, kung gustong sumunod sa Kanya, limutin ang Kanyang sarili. Pangalawa po, sabi po ng Panginoong Jesus, pasanin ang Kanyang krus. At pangatlo, sabi ng Panginoong Jesus, sumunod sa akin. Sumunod sa Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin po ng pagiging alagad ay pagiging tagasunod. Hindi lamang po tagapakinig. Ayan. Hindi lamang po attender. Hindi lamang po hindi lang po yung pagiging pagsisimba natin. Hindi lang po yun. Yung pagsunod po natin. Ang isang Kristiyano po, makikilala po siya hindi lang sa araw ng linggo, kundi sa araw-araw po ng kanyang pamumuhay. Mahalaga po yung buong puso na pagsunod natin sa ating Panginoon. Hindi lamang yung kung ano yung gusto natin, yun lang susundin natin. Mahalaga po yung pagsunod natin sa Kanya. Sabi nga po, partial obedience is equals to disobedience. Sabi po, partial obedience is equals to disobedience. Yung pagkalahati yung pagsunod mo, pagtumbas nito, yung hindi mo pagsunod. Kaya mahalaga po yung buong puso na pagsunod natin sa ating Panginoon. Mahirap man o madali ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, sumunod po tayo sa Kanya. Alam niyo po, may mga tao po na sumusunod lang sa Panginoon kasi may kailangan sila. Kumbaga po, may kailangan lang sila, kaya sila malapit sa Diyos. Pero sana po sa atin, bilang mga tunay na alagad ng Panginoong Jesus, nandun po yung buong puso nating pagsunod na wala pong hinihintay na kapalit. Sabi nga ng iba, si Lord parang naging genie, parang naging wishing well na kaya nang lumalapit yung mga tao kasi may kailangan. Pero sana po, yung pagsunod natin sa Kanya, may pagmamahal. Ayan. So sabi nga ng iba, hindi na Panginoon eh. Alam niyo po tawag, pahingi noon. Pahingi noon. Ibig sabihin, parang ginagamit lang nila si Lord. Pero sana po, huwag. Tayo po ang magpagamit si Lord, huwag po natin gamitin si Lord. Ang pagsunod po natin sa Diyos, sa Panginoong Jesus, ito po ang nagpapatunay na minamahal natin siya. Muli po, ang pagsunod natin sa Panginoong Jesus, ito po ang nagpapatunay na minamahal po natin siya. Ayan. Kasi sabi nga po, pag mahal mo ang isang tao, patunayan mo. Pag mahal mo ang Panginoong Jesus, patunayan mo na mahal mo siya. At paano natin patutunayan? Sabi po ng Bible sa aklat ng John, chapter 14, verse 15, sabi po ng John, chapter 14, verse 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun po sabi ng Panginoong Jesus. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking
mga utos. Mahal po ba natin si Lord? Iniibig po ba natin si Lord? Kung mahal po natin siya, susundin po natin siya. At yung pagsunod po natin sa Kanya, hindi lamang po kalahating pagsunod, hindi lamang po kung kailan natin magustuhan, hindi lamang po kung kailan tayo available, kundi nandun po yung pagsuko natin ng buhay natin sa Kanya, buong puso na pagsunod sa Kanya. Mahirap man o hindi. Ang isa pong example niya, yung ginawa ni Abraham. Kailan niya po si Abraham? Di ba po, ang utos po sa kanya ng Panginoon, ialay mo, handog ang iyong anak. Isa. At ng mga panahon yun, ang anak po ni Abraham ay si Isaac. So, mahal na mahal niya si Isaac. Pero inutos po sa kanya ng Panginoon na ialay po yung kanyang anak. Ang ginawa po ni Abraham, hindi siya nagreklamo eh. Hindi siya sinabi, Lord, teka lang. Anak ko na yung pinag-uusapan dito. Hindi po. Ginawa niya pa rin po. Sinunod niya pa rin po yung utos ng Panginoon. Napansin niyo po yun. Pero alam natin ng istorya, hindi hinayaan ng Diyos na mamatay si Isaac. Hindi parang sinubukan lang siya. Sinubukan lang po siya ng ating Panginoon. Kung susunod pa talaga siya ng buong puso. At sumunod po siya. At ayun nga po, kailangan tularan po natin yan, yung pagsunod natin sa Panginoon. At marami po tayong makikita sa Bible na mga tahaling tulad po nito, katulad po ni Noah. Di ba siya po pinagawa ng Panginoon ng arko? Di ba ng daong, pinagawa po siya ng daong. Yung mga tao sa paligid niya, pinagtatawanan siya. Kasi hindi naman uulan, wala namang baha, nasa ng baha. Gumagawa siya ng arko, gumagawa siya ng daong, pero ginawa niya pa rin po yung inutos sa kanya ng Panginoon. Detalyado. Kung ano yung kahoy, ano ba yung sukat, ayun yung ginawa niya eh. Talagang sinunod niya, detalyado yung utos ng Panginoon. Sana po tayo din, ganun din po yung gawin natin. So, bilang pagkatapos po, meron po bang ipinapagawa sa inyo si Lord na hanggang ngayon, hindi niya pa rin po ginagawa? O sa atin, meron pang pinapagawa sa atin si Lord na hanggang ngayon, parang nagdududa pa rin tayo sa Kanya. Parang pinag-iisipan pa rin natin yung pagsunod natin sa Kanya. Sana po, sundin natin ang Panginoon ng buong puso. Alalahanin po natin na tayo ay mga alagad ng Panginoon. Huwag po natin kalimutan na ang pagiging alagad ay meron pong mga kabayaran. Ang pagiging alagad, meron po yung mga sakripisyo na kailangan po natin gawin. Ngunit, tandaan din po natin mga kapatid, na meron din po ito katumbas na gantimpala. Ayan. Meron din po itong katumbas na gantimpala. At kung atin pong ikukumpara yung mga sakripisyo natin dito sa lupa, kumpara dun sa gantimpala na ibibigay sa atin ng Diyos, talagang napakasulit. Ang tawag po doon, sulit. Sulit po na pinaglingkuran natin ng Panginoon. Sulit po na pinili natin maglingkod sa ating Panginoon. Ang gantimpala po ito ay sulit kumpara sa mga sakripisyo na nagawa natin dito sa mundo. Kaya kung sino man po ang nakakapakinig ng mensaheng ito, kung hindi ka pa po sumusuko sa Panginoon, kung hindi ka pa sumasampalataya sa Kanya, sana po, sumampalataya na tayo sa Panginoon. Handa po niya tayong tanggapin at mahal na mahal niya po tayo. Sulit po ang pag-aalay natin ng buhay para sa ating Panginoon. Huwag po tayong magsawa, huwag po tayong tumanggi sa Panginoon, at huwag po natin siyang talikuran, katulad ng ginawa ng marami pong mga alagad. Huwag po ating i-reject si Jesus. Sana po ang mga mensaheng ito ng ating Panginoon ay nagsilbing pagpapala para po sa atin. At hindi lamang po ito manatili sa ating mga tenga, bagkus atin po itong may sa isip, may sa puso, may sa buhay, at higit sa lahat, may bahagi po natin ito sa iba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. To God be all the glory po. Sa Diyos po ang papuri.